Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag ng subscriber. No? Dito naman tayo kay Sara Duterte. No? Vice President Sara Duterte talks to member of the media, November 26. Meron ho itong 236,000 views. No? 5 hours ago lang ho ito. Oo. At dito, mga friend, hindi ko akalain na kaya. Hindi, pinutol ko na po to, mahaba to, 41 minutes almost eh. Kinuha ko lang ho yung talagang hindi ko iba yung eh. Dito lang ako dito sa topic na to. Kalain mong, kaya pala siya nagbilin doon sa papatay kila Bongbong Marcos. Mamaya na, pakinggan nyo muna, no mga friend. Mabibigay ho tayo ng komento. Talagang to, no? Weird. Easily expose this narrative to be a farce, imagine, or nothing at all. So, may question kayo doon. You said you were taken out of context, and you also mentioned that they have a playbook. Yes. That they're going by. Yes. So, can you explain to us that context, set it straight, Yes. and also explain to us that playbook that you're talking about? Okay, sige. So, the context is, what did I say? I was asked, do you know about the Roman... I'm sorry ha. I was asking for the transcription of all that I said. I did. Siguro napanood niyo na to, pero i-replay ko sa inyo, no? Talagang parang ang niya, na siya, oposisyon na siya, no? Hindi naman ganun di ba? Kinumpara niya yung si Ninoy Aquino ang hinukay niya. Did not get it before I came down, so I have a problem remembering the exact words. Yes. So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that, but I've been warned by 2 persons already. Ano kaya sinasabi ni First Lady rito? Kung nakikita niya to at sa mga pinagangangakak nito, maski na si PBBM, no? Pati yung pinagangangakak ng tatay nito, no? May Santo Cristo ka man sa dibdib, aba. 2, be careful. I forget now what the words were said, but I will review my notes and I will tell you what that one person said and how he said to be careful, and that one other person may nagwa-warning daw sa kanya na be careful. Talagang no? Tuloy mo. what that other person said. So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered. I was asked Romanov, and then I answered. I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge. Ibig sabihin ni Sara, mga boss, kung sakaling, kunyari na-aksidente siya, palalabasin na sinadya siya na nabangga siya, namatay siya, pinatay siya, ganon. O sabihin natin, marami siyang politiko siya in the sense na marami namang, hindi naman lahat ng tao natutuwa doon sa tatay niya, kagaya ng mga pinapatay ng tatay niya, maraming pinapatay tatay niya, mga pulis, ganyan-ganyan Paano kung tinira siya?
patay na, nakausap niya, may kausap na siyang papatay kila Marcos, kila Lisa Araneta, ganun eh. Hindi naman kasalanan nung nila Marcos. Iba naman ang naghiganti sa pamilya nila dahil sa dami ng nakaano nila, di ba? Oh. Pag napatay daw siya, parang automatic na nang may kasalanan, sila Marcos. Tuloy mo, Sara. Sakit sa ulo to, sakit sa bangs. Tuloy. Revenge Revenge. against three individuals. Three individual. Sila So, Marcos saka yung si my question Martin. now Sige. to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you Revenge from the grave, a crime, ano? Anong utak, ang lalim, no? Ewan kung lulusot sa korte to, no? Pero ito, mga boss, pag ito hindi na-impeach, at ito'y hindi nadakip, full force of the law na nga nandito eh. NBI, kung ano, nag-inimbisigat. At sinampahan na ho ito ng pinagpedala ng Suprema to at kailangan explain niya kung sino yung taong kinausap niya para pumatay doon sa 3 tao. No? Ang inaano niya, saka lang naman siya papatayin eh. Kung napatay na ako eh. Mantakin mo yun, paano nga kung ibabumaril sa'yo? Sa dami na kung galit sa pamilya mo. Di ba? Tuloy mo pa. Ang ano to, sakit. but you already Weird. talk to a person. Yes. Do that. Yes. In the event that you get killed. Yes. Yes. So that much is clear. Yes. So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want. Oh, sabi niya. So now, they can kill me anymore unless they want to die. Yung sabi niya dyan, pinapatay nila ako, patay din sila. Kaya ako, hindi na nila ako pwede papatay. Oh. Paano nga ako iba pumatay? Sa'yo? Bakit? Marcos lang ba ang kaaway mo? Ang daming kaaway ng mga, ang daming namatay sa pa. Ang dami yung pinatukhang eh. Oh. They want to die. Oh. There and in the playbook that you were talking about. Yes, the playbook. The playbook. playbook. Yan, oh. Remember, they are known for political persecution. They suppress Si Bongbong na ho ito yung kinikwento nito. Itong kinikwento nito. The playbook. They are known for political they suppressed. Ayan yung tingnan mo. Kinikwento niya ho rito. Bago binagsak ang martial law. Yung playbook daw, yung playbook. Nagpasabog-pasabog, tapos binagsak ang martial law. Yun ang kwento niya, tignan mo. and oppress opposition. Good morning. Stop me. Oppress opposition, yung tatay mo ganun eh. Pag hindi niya namamatay, daming namatay na mga sinasabi ng tatay mo, wala nang due process namamatay na lang eh. Kaya nga natakot si Mabilog, di ba? Andito kay kasalistahan ko. Nagtago si Mabilog sa takot eh. May mamantakin mo ng panahon ng tatay nito. Si Espinosa nakakulong na, napatay pa pinapatay pa di ba? Mga paruhinog. Tapos inaano niya, Marcos, they suppress, sabi niya. Tignan mo talagang makangingilabot ka rito. Siguradong napapanood ni Bongbong ito. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated, and what did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency. And then they assassinated their political enemy. So, Putang ina, Ang lupit to. Talagang dinidiin niya si Marcos ang pumatay.
kay Benigno Aquino, nagpapatay, no? Kaya hindi raw mangyayari sa kanya yan. Dahil si Ninoy Aquino raw, hindi raw nagbilin. Siya nagbilin siya, pag ako napatay, patay din kayo. Parang ganun. Ang tindi nito, no? Alam niyo yung kinikwento niya, matagal ng kwento. Dahil nga, gumawa ng mga Marcos, mga panahon na yun, kwento naman talaga ha? Nagkagulo-kagulo, Manila, nagkagulo-gulo, sabog dito, sabog doon, tapos may national emergency, nag-declare si Marcos ng martial law. Ayun ang kinikwento niya. Diba? Pagkatapos yun na, pinapatay daw si Ninoy. Hindi pinapatay, kung pinapatay si Ninoy, ba't pinadala sa Amerika? Para magpa-opera ng puso niya. Di ba? Iba inaano nito, tuloy. So that's the playbook. Yung playbook daw. We already saw that in history. So that is my proof. Pero Vice, Yes. based Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr. Kaya po hindi siya ano bang tawag yan? Revenge. Ano revenge? Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilin. Diba? Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. Kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Vice, Tama na. Mas matalino siya kay Benigno Aquino, di ba? Kasi siya, pag pinapatay daw siya, pag siya napatay, may gaganti para sa kanya. Nagbili na siya. Kaya hindi siya pwedeng ipapatay dahil yun ang ano niya, ewan ko ano kuha niyo Kaya sa ginawa niya pagbibilin, inano niya sa social media na in-interview siya na pag ako napatay, biniling ko na napatay. Sigurado ba siyang talagang Tama, may krung-krung nga to. Mga boss? Sigurado ba siyang sabi ng NBI, wala namang sa kanya. Tsaka sabi ng NBI, kung meron kang di sana lumapit ka sa amin. Pero sabi niya, wala na raw siya pinagtitiwalaan sa gobyernong ito. Wala na raw. Talagang yung buong is, siya ang kaaway ng buong, parang ganun, Duterte ang kaaway ng buong gobyerno. right now, sabi ng Department of Justice, ongoing na yung kanilang ginagawa na investigasyon. Okay. So, Sir, based dun sa naging statement yun. I have to cut that, sir, because I have to read the subpoena. I've not read it, so I need to write an answer. So, ma'am, you've not read the subpoena, but just to confirm, you are gonna, when the subpoena is served and you've read it, you are Yes. gonna go to the NBI and you're gonna take the NBI. I cannot answer that because I've not read what the content of the subpoena is. So, I do not know. So, we'll stop about the subpoena, no? Let's stop talking about DOJ and subpoena and let's allow me to read through it and then think and then write an answer and then we'll talk. Ma'am, let's go back to the text. Sabi ni Badoy, sabi ni Badoy, Hindi mga friend. Hindi biro ito sa totoo lang. Kaya nga natolero yung mga dinoble na ni Bongbong yung security niya Kasi alam naman nila kung anong kapasidad nito At walang kwenta ang buhay dito. Oo. Yun nga ang niya Mali ka Ninoy, sabi niya. Hindi ka kasi nagbilin. Tignan mo ko, hindi nila ako pwedeng papatay. Kasi nagbilin ako Pag pinapatay nila ako, patay din sila. Yun ang ang lupit ng utak na ito. Titignan natin kung anong mangyayari, no? Yun na nga. What if? Bakit? Si Marcos lang ba lahat nga ng gusto mo binigay sa iyo di ba? Kaso sumobra kayo. Yun. Na-imbestiga ka nung na yung perang ibinibigay sa iyo, hindi mo na ma-explain paano mo inubos. Nagka-leche-leche na.
Oh. Takin mo yung 125 million, 11 days. Oh. At kung ano-ano pang ano. Pero yun nga, come to the point, mga friend. Kalahin mong mabot sa totoo, no, mga boss. Hindi ako Marcos. Lenny ako. Pero wala akong makita na diferensya kay Marcos kung bakit nagkagulo tong dalawa na to. Wala. Spoiled nga siya eh. Remember, si Franz Castro, pinatayan pa ng microphone ni para lang yung budget niya wala nang kumusyon. Binigay sa kanya. Ngayon, yun. Ano pa? Nagkaano talagang sa kanya galing eh. Hindi kay Bongbong. Ang dami nang nagre-request kay Bongbong. Sinusuka na siya ng DepEd Secretary na hindi siya parang hindi siya dapat sa DepEd at hindi niya alam kung paano patakbuhin ng DepEd. Pero ayaw siya tanggalin ni Bongbong sa kanyang kabinete. I find no reason, sabi niya, di ba? Ayaw huminto nila ayaw nilang huminto. Hanggang ngayon, yun, may na naman daw doon sa EDSA Shrine, ha? Ewan ko. Pero siguro ito, sobra-sobra na to para yung ICC is coming to town na talaga. Pero to, gaya na sinasabi, nila Christian Isguera, nila Secretary Llamas, no? Pag walang nangyari dito sa ginawa niya ito mag-ama na to, si Duterte, tinawag na naman siyang adik. Kayo, mga militar, pag hindi naman wala yung people power na yan, pag walang militar, kayong mga militar, kung kayo, magsisilbi pa kayo ng 4 na taon sa isang adik na presidente, nasa sa inyo yan. Kung ano-ano sinasabi ng tatay nito, parehas na parehas sila. Oo. Pero, yun na nga. Pag wala pa rin nangyari itong kay Bongbong, kay Marcos, hindi pa rin hindi niya pa nalinis itong basura na to, basura. Itong mga kalat. Itong mga gumugulo sa kanya, na kung ano-ano nang pinagsasabi sa kanya. Si Digong, meron pang listahan kahapon Yung sana ikukontent ko Maya na, bukas na 25,000 tons of gold. Saan nakika ito? Ano hinahanap ni Digong? Mga SSS. Ayan, mga ganun. Dami. Tinawag ko kahapon. Hindi ko na tinawag. Saka parang bangag na naman si Digong. Meron pang PhilHealth. Pera natin ito. Hinanakaw ng gobyerno. Korupsyon. Ganun. Kala mo, napakatitino naman nila. Di ba? Ng pating Kapersi. Mukhang tontuwa ka sa nangyayari sa kinilalagyan mo Kapersi. Problema, wala pa rin yung ewan ko ba? Saan ba nagtatago si Bantag? Kapersi. Turo mo na nga. Magkulab na ho tayo mga boss. Sakit sa ulo to. Ayun pala yun, no? Kaya parang ganun sinasabi niya, no? Kung nagbiling ka sana, gaya ko, hindi ka napatay, parang ganun. Tangina, maglupit ito. Utak na ito, no? Wala siyang pagtitiwala ang tao dito sa gobyerno na to. At yung niya, yung wala na siyang Vice Presidential Security Group, wala na. Yung security group niya ngayon, under na ng Presidential Security Group. Oo. Ang command nanggagaling na sa Malacanang. Kaya parang takot na rin siya sa kanya. Ayaw na raw niya. Kung may magdadagdag sila ng gwardiya ko ngayon, kung ano pinagsasabi. Weird. Mag-collab na po tayo, mga friend. Ibig niya sabihin, mga friend. No, yun ang ibig niya sabihin. Pag may nangyari sa kanya, sa dami ng kaaway ng Duterte, may pumatay dito. Ang may kasalanan si Bongbong, papapatayin niya si Bongbong. Utak to, no? Dahil siya oposisyon. Kagaya nung kinalimbawa niya si Ninoy Aquino. Ganun ginawa kay Ninoy Aquino. Kaya lang, ang mali ni Ninoy Aquino, hindi siya nagbilin. Kaya hindi siya nakaganti. Ang inang galing, no? Tayo na utak na ito.
Tama. May tama talaga to. Ay, nako. Di nga kayo... Tangina. Sana binigay na yung tatay mo. Si Kibuloy, si Kibuloy, ililipat na unang City Jail yata. Oo. Ihahalo na rin sa mga preso. Ilapiryong sa Dagul. Kalat ni Baya, shout out. Binibining Akira Milo, shout out. Be well, keep warm, sabi ni Kalatni. Ha? Kalatni, tutaptan nung Kasani. Brotsa at bombahin mo pala sila, Kasani. Sana all. God bless your family. God bless, Kalatni. Kalatni ulit, oh. Takot. Ako rin. Kasani, takot din ako sa tuliin. Chupista Bunao, shout out ha. Good afternoon po kuya at samahan mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Wow, PBBM, salamat po. Nagkaroon ka na ng kamandag sa mga kuko ng mga agila. Sige pa Sara Pusit. Dagdagan mo pa ang mga pagkahalimaw mo at nang makuha mo ang hinahanap. Ayan, ginalit mo na si Kuting. Inilabas na tuloy ang kamandag ng Kuting versus Agila. Hindi na Kuting yan. Leon na yan. Ha? Sana nga. Ha? Kalat ni Baya ulit. Next, umaapoy na ang bayag ni paring Blenglong sa galit. Pero hindi pa rin ako believe dyan hanggang walang nahatulan at walang nakukulong sa isyong ito. Totoo yan. Parehas tayo, kalat niya. Unika Iya. Welcome to the club. She deserve it. Wag puro tapang BP. Sarulo. Dapat ginagamit din utak at puso. Meron kaya siya nun. Rhea Manampan. Shout out. Hindi naman pinangako ang 20 pesos na bigas sa Ramao. Panaginip lang yon ng Pangulo na gusto niyang magkatotoo kaya siya nagsisikap ngayon. Tinutulungan na nga niya mga magsasaka, di ba? Yun ang hindi pinapansin ni Pusit kasi inggit na inggit siya sa achievement ni PBBM. Matalino si PBBM, hindi katulad ni Pusit na angat. Ano? Tsaka yung kay Bongbong, pangarap lang naman yun, di ba? Yun ang kanyang parating sinasabi. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. O, yun. Buti nga, ganun eh. Tatay nito talagang diretsong pag-jet ski siya eh. Puta na, parang totoo eh. Uubusin niya raw adik ko. Puta na, hanggang ngayon, Davao lang, marami pa adik eh. Chupista Bunao ulit oh. Kuya, di naman maka-BBM, pero yung 20 pesos ay pangarap lang daw, di naman daw pangako. Totoo, di ba? Alam ko na mahirap ibalik ang 20 pesos, pero ganun pa man, marami pang pwedeng gawin na ikabubuti sa ating bansa. PBBM, sana hindi puro salita, patunayan mo sa gawa. Totoo yan, PBBM ka. Alat ni Bayaw. Salamat, maraming salamat Kasani sa paglabas ng dance video ni Sweetheart Sarah. Kompletong-kompleto talagang araw ko sa mga moves niya. Galing Again, maraming salamat Kasani. Appreciate it, sabi ni Kalat. Yung mga kayog ni Sarah, di ba? Ito yung mga agila niya sa paa. Ay, agila ba yun? Ang klase yung mga tattoo na yun. Doon lang kaya yun, Kalat niya. Rhea Manampan, sabi niya, new fans niyo po ako, Sir Roque, from Bacoor, Cavite. God bless you, Sir Rox, at family niyo. Bacoor, taga dyan yung anak-anakan ko isa. Kilala mo? Yung vlogger din, si SKL Vlog. Si Kyla. Oo. Maganda yun. Mataba lang. Shout out. Kyla. Rhea Manampan ulit oh. Si Friend Shervin sa Peda, taga Cavite rin sila eh. Shout out, Friend Shervin sa Peda.
Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa Italy. Impis na yan, BBM na yan, si Rox. Yan si Pusit. Rowie Pilio. Hindi naman siguro darating sa puntong babantaan ni Sara ang mga pangkaraniwang mamayan, kundi dudukutin na lang at tapos na. O, diba? Tama ka dyan. Niniwala ako sa dyan. Ha? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Naalala ko po ang pahayag ni Kaper Silapid nung nabubuhay pa. Ang payo ay paalala niya kay PBBM na mag-ingat ka sa mga kasama mo diyan sa gobyerno. Talasan mo ang iyong pakiramdam at baka dumating ang ilang araw, saksaking ka patalikod ng ilang kasama mo sa gobyerno. Rest in peace, Kaper Silapid. O, totoo yan. Pero binabaliktad ni Sara. Siya raw ang threat kay BBM kaya takot siyang ipapatay siya na hindi siya makaganti. Kaya nagbili na siya bago siya ipapatay. Tanginang yan. Baliktad, no? Ba't ka papapatay? At wala sa itsura ni Marcos. Hindi ako, Lenny po. Pero yung Bongbong, nung panahon nung kanyang ama, wala ho nabalita yan. Na may inergabyadong tao. Yung Bongbong Marcos, wala. Ang natanging nabalita dyan, nakapatay siya sa ibang bansa. Yun nga ata. Pinatay din daw siya, ganun. Kaya si Bongbong daw, hindi na yung tunay na Bongbong. Mga nasa Aliwan Comics, mga ganun. Yun na istorya. Pero dito sa Pilipinas, wala akong nabalita na itong Bongbong na to, na-involve ho sa mga mga ganyan-ganyan. Wala. Basta yun lang nandiyan, tamad. Tamad daw, ganun. Kasi nga yung droga, ngayon ko lang nalaman na nagdodroga yan di ba? Wala naman tattoo yan May tattoo ba yan? Kagaya ng mga anak ni Duterte, tad ng tattoo. Yung basta hindi na nga, maski takpan na talagang lumalabas dito yung mga tattoo diba? Yung pulong din, diba? Yung Sara, diba? Tad silang tattoo. Tsaka si BBM, hindi ho yan nagpakalbo. Kalalaking tao niya si Sara tayo nagpapakalbo, si Sara, di ba? Ay, may mga nakapapasok ko rito, mga tanga. Pinagbubura ko sila, yung mga bobo. Walang kwenta yung vlog mo. Wag na kayo manood dito, mga gunggong kayo. Binubura ko lang kayo, nakaka-high blood lang kayo. Kaya paulit, hindi ako pumapatol sa baliw. Di ba? Kung kayo, mga Duterte kayo, kay Duterte. Ay, hindi iniisip nito mga tao na to. Pag yung konting binabayad doon sa iyo dyan, sa kakangak niya na sisigaw kayo ng Duterte dyan. Pag naman pahintulot ng Diyos, at may biglang nakaisip ng parang Plaza Miranda bombing, sayang ho yung inyong buhay. Niwala kayo, sana hindi mangyari. Wala namang choice itong business na ito Ito na siguro yung sinasabing huling alas na manawagan sila ng people power. Pero mga tanga po, tanga na ito. Pinabababa nila yung Bongbong para ipalit nila yung reyna ng reyna ng impyerno. Diba sabi niya? Presidente ng impyerno. Yan, kaya gusto niyo ipalit. Tsaka yung tatay niya na bastos na walang iya. Aminado sila, under oath. Bastos ako, walang iya. Diba? Talagang ang tatang. Ewan ko. But anyway, baka naman yung mga iba dyan na yun nga, nabayaran. Kaya nandiyan dyan sa EDSA ngayon at nagangangal-ngal. Kawawa kayo mga. Ay, naku. Testenko, shoutout. Ayan na, Karoke. Pumalag na. Ang matagal mo nang iniantay. Nagpakita na ng tapang si BBM. Diba? Federico Mandak ulit. Magkakaalaman ako sinong matapang talaga. Kung hanggang saan ang tapang ni Sara. Lalong bumigat yung akusasyon niya. Pati
Ninoy dinamay na. O, di ba? Sa sagot niya, sa payag niya na yan ni BBM, mga Marcos daw ang nagpapatay kay Ninoy ayon kay Sara. O, di ba? Yan ang gustong i-project ni Sara sa mga Pilipino na siya ay matapang kaya maraming sumasamba sa kanya. Hindi pa yan diyan matatapos. Sa huling iskandalo na ilalantad ni Sara ay yung dayaan sa eleksyon nila. Baka maghamon yan na pareho silang mag-resign, pero tingin ko wala nang mararating itong si Sara. Di na paniniwalaan. Naunahan na siya dahil sa problema niya sa confidential fund ng OBB at DepEd. Baka madamay pa pati nung mayor pa siya. Damay talaga lahat yan. Pag hindi na sila ang mayor sa pag nabura na sila sa Davao, finish contract na talaga sila dyan. Kaya yung ICC, palagay ko na kung ako tatanungin nyo, saan nangyayari ngayon? Almost 100% na yan. Bernardo Chansing, from father hanggang sa mga anak, nakakaumay na at nakakasuka na. Puro na lang kayabangan at kahambugan ang pinaiiral. Dapat lang na mabura kayong lahat. Totoo yan, Bernardo Chansing. Federico Mandacoleto. Kasani, bakit ka tahimik? Kasani, bakit kaya tahimik si Digo? Digo, pati mga kapatid, tiwala ba sila kayang-kaya ni Sara si BBM? Oh, bukas yan. Kukontent natin niya si Bastos na walang ya, no? Ganon sila kakumpiyansa kay Sara. O kayang-kaya na. Kayang-kaya. Hindi si Sara, kayang-kaya ni Sara yan. Sabi niya. Di naman nila kayang kulungin yan. Sabi ni Duterte kagabi. Diba? Bukas, laruan natin yun. Yung mga security ni Sara, nasa constitution, yata yan, na allowed ang BP na magkaroon ng Vice Presidential Security. Wala. Inimbento lang yan. Yung dami na hindi may liwanag kung ilan lang dapat. Pero wala siyang nagawa. Napilitan siyang umaten ng Quadcom at nag-take oath pa. Ibig sabihin, bibigay din siya. Makukulong yan. Tingnan. Pag hindi yan nakulong, wala talaga. Weak leader ka, Marcos. Ganun lang kadali yun. Marites Santiago, welcome to the club. Grabe, Pangulo, binabantaan ng ipapapatay. Raul Stengor Jr., shout out. Sir Roque, good evening po. Sa tingin ko po, kahit nagalit na si Pangulong Marcos, parang mabait pa rin siya. Dapat ay kamay na bakal ang pairalin dyan. Yan ang Duterte kasi walang puso yung mga Duterte. Lalo sa mga maliliit, 30k buhay ang nasayang. Gaano karaming pamilya at mga anak ang naulila dahil sa kanila. Tangin yan. Wala silang pakialam dyan. Librado Ludovico, shout out ha. Dapat lang, ang ganyang klaseng pagbabanta ay hindi dapat palagpasin. Gawain niya ng isang baliw, hibang, it's about time. ICC is the answer. Totoo yan. Librado ha. Michael Edwin, shout out my friend. Raul Villanada. Greetings Kuya Rox at yung may bahay. God bless you always. God bless Raul Villanada. Raul ulit oh. Yung magtanda tayo sa isang yung magbanta tayo sa isang pangkaraniwang tao ay kaso na ito. Ito pa kayang BP na capable pa naman ang hindi siseryosohin aba. Ano pa? Impeachment na. Totoo. Dito to. Pag ito may humarang pa sa Senado na ito ay ma-impeach, bayan mo yung si Bato, saka si Kimo, at saka yan si Bunggunggong. Pero yung iba, maputan. Hindi naman kayo yan si Bato, si Kimo, lahat yan, talagang Pero yung iba, hindi naman kayo siguro. Basta kumampi kay Sara, sa Senado, yan, mga senador nila ng Duterte yan, hindi senador ng bayan. Ganun lang yan, automatic. Si Bato, saka si Bongo, talagang senador ng Duterte lang yan, hindi yan senador ng Pilipinas. Si Kimo, hindi rin siya senador din siya ni Duterte. Ganun lang kasimple yun. Basta yung kumampi, kung darating sa impeachment, yung kumampi kay Sara, mapa Kongreso, mapa Senado, Congressman ni Digong,
Pagka si Marcoleta, o, di ba? Basta kumampi kay Digong, hindi nila mahal ang Pilipinas. Hindi sila para sa taong bayan. Para lang sila sa Duterte. Yun lang yun. Parang si Harry Roque, di ba? Wala siyang pakialam sa tao. Di ba? Kaya nga, ex-human rights lawyer kung tawagin ni Idol Secretary Ronald Llamas eh. Di ba? Rodolfo Tubileha, shout out. Jokiano, shout out. Sana tutuhanin mo pagkaso sa baliw BBM. Pag pinalampas mo yan, delikado ang pamilya mo. Totoo yan, Joe. Ayun pa. Jokiano ulit. Karox, bipileni din ako at buong pamilya. Kakaawa na BBM masyado nang binababoy ng mga Duterte. BBM, magising ka na. Palay ko, gising na, Joe. Joe ulit. Joe Flores, my friend, shout out Joe Quijano ulit. Wala namang baliw na umamin na siya ay baliw. Totoo. Shirley Jaser, shout out Wow. Sakit yan kay Sara. Drama ng kwentong chichirya. Dapat lang na pumalag na si BBM. Salamat naman at napulo na rin ang salop. Na-miss ko naman si Ka-Percy. Talagang totoo ang sinasabi niya. Sila ang magbabanggaan. Diyos ang bahala sa ating lahat, Karox, di ba? Sinabi mo pa, Shirley. Shirley ulit, Ano naman kaya say dito ni FL Lisa Araneta at si Romualdez, Karox? Abangan natin. Tayo lang Hindi pa tayong nakakapanggigil tignan niya yung si Sara at saka, basta yung mga Duterte nakakasulasok. Totoo. Kaya pinagmumura ni Romel Olculio di ba? David Alin Mendoza, shout out. Hello, Karox. Dahil Sunday afternoon po sa lahat. Hindi lang po baliw si Sara Kim, kundi mentally retarded pa. Biruin nyo. Sino ba namang kriminal o mastermind ang aamin ng kasalanan niya tapos biglang babawiin? May sinabi siya na no joke. Kaya wag niya nang gagayahin ang ama niyang walang silbi sa bayan. Totoo. At baka panay na ngak-ngak niya sa pangako ni BBM na 20 pesos na bigas. Sino bang katandem ni BBM? Talaga lang po na malala na po ang luwag ng tornilyo sa utak nitong si Sara Kim. Pilit ibinabaling ang topic sa ibang bagay, kagaya po ng pagpapadrug test. Hindi lang po ang halal na opisyales, kundi pati daw nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno. Kung sakasakali ay kawawang Juan de la Cruz at papansinin na naman ang gastos sa pagpapadrug test ng lahat ng mga taong yan. Totoo, gano'n na talaga. May sililing na talaga. Krung-krung talaga. Doon nga sa, ng Davao 37 positive. Puta na. Tapos sabihin nyo, drug free yung Davao. Gunggong talaga itong mga buwakal. Sarap. Tangin. Shirley Jaser, nasanay sila sa ganyan na attitude, Karox. Kasi nga king and queen sila ng Davao. Kaya para sa kanya, normal yung kilos nilang mag-ama. Totoo. Tsaka yun nga, untouchable sila Tignan natin ngayon kung nangyayari. David Alin Mendoza ulit. Karox, napanood ko po kay Atty. Enzo, kaya nagkakaganyan si Sara Jim Potpot kasi nga po, ay bakit siya lang inimbestigahan sa katiwalian? Lahat naman sa gobyerno ay tiwali. Nagkataon lang na siya ang nauna at garapal ang mga ginawang pangungurakot sa kaban ng bayan. Kumbaga ay pinuno nyo ang salop. Dapat na kayong kalusin. Totoo yan, David. Tsaka ba't kayo ka na nagtuturo? Di ba? Puta yun ito. Tuturo ka nakaturo sa yung Island Daliri sa'yo nakaturo, gago. Tanga to. Josephine Castillo, welcome to the club. Lahat sila nagkakasakit pag tinatanong sa Quadcom. Totoo, arte na lang yun. Alberto Olaer, shout out Aroke, si Sara Duterte Carpio, nagbabaliw-baliwan. Pagparusahan ka na ng Diyos. Parusahan ka na ng Diyos, tama yang sinabi mo, Sara Duterte Carpio. Gagawin kanyang baliw
at ihuhulog ka sa kumukulong asupre sa impyerno. Bali, siya naman daw ang presidente. George Ala, shout out ha. Umaten si Sara. Gusto niya, siya pa din ang masusunod sa Congress. Totoo, kapal nga ng mukha eh. Kala mo, napakatalino nilang mag-ama, no? Tignan natin pagdating sa korte kung gaano sila kagaling. Anyway, ewan ko kung iba galaw ng DOJ. Pero natin ha, halatang halata yan. George, utang na malaki yung binigay ni Duterte sa mga pogo at dumami lalo yung Chinese dito. Totoo. Ricardo Ocampo, shout out. Kung magsalita, kala mo totoo, ikaw dyan ang nangunguna na tirador ng pondo ng bayan. Asa na? Ilabas mo ang pera, animal ka. Galit si Ricardo Ocampo. Ted, shout out Ted. Mabuhay ang sinabi mo, BBM. Kung ganyan ka ng ganyan ba, ikaw ayos. Pero patunayan mo muna ang sinasabi mo tungkol kay Sara. Natutuldukan mo na ang kanyang pag-uugali at papalagan mo na ang banta sa iyo ni Pusit bago kita tawaging mahal na PBBM. Baka naman matulad lang yan sa 20 pesos na bigas. Patay tayo dyan, Ted. Kau naman. Maniwala ka na. Yan ang hirap po dito eh. Sa mga friend ko eh. Mahirap tayong paniwalain. Ted ulit oh. Tama sinabi ni Pusit. Kung ano ang sinabi sa entablado nung nakarang eleksyon ay dapat nakikita ng mga tao ngayon. Dahil walang sinabi si Pusit sa entablado nung nakarang eleksyon, kaya wala rin siya nakikitang maganda sa ginawa niya. Maliban sa puro kapalpakan at kahihiyan ng bayan dahil sa kanya. Totoo yan, Ted. Wala naman sinabi, di ba? Panay lang ng itingit. Ted ulit oh. Kaya minumura ni Romel Orcullo yan eh. Puta, kala ko talino, no? Pero bilib na bilib yung tatay niya sa kanya. Natural. Diba? Kayang-kaya ni Sara yan. Hindi ko naiintindi si Sara. Ang iniintindi ko, yung yung nasa ospital, yung chief of staff niya. Kuwawa naman. Ganito. Tingnan natin. Ted ulit oh. Maniniwala ako na normal ang pag-iisip ni Pusit kung hihinto na ang kanyang mata sa pag-ikot habang nagsasalita. Arnel San Juan, welcome to the club. Dapat tanungin si Vice Sara kung sino yung kinontak niyang hitman. Ganyan dapat gawin ng NBI DOJ. Yun nga, pinatawag na. Edmond Sanun, welcome to the club. Sa totoo lang, Sir Rox, ang tadhana gagawa talaga ng paraan. Gagawa talaga ng paraan yan upang malaman at maihayag ang katotohanan. Sinabi mo pa, Edmond. Friend Jun Lagon, shout out ha. Good day, Manong Roque. Totoo po yung sinabi ni Crazy Papipi na hindi sila nabibili ng pera kasi sila ang bumibili. Nabili nila ang military at pulis ng rehimen ni Digong. Nabili rin nila ang mga walang prinsipyo at paninindigan ng mga trolls at ibang Pilipino. Tama ka dyan, Pastor. Oo. Ba't sila mamimili? At ba't sila sa pera? Kinura ko nila yung pera. O, di bibili nila. Kernel. Ito, ikaw, General. O. Pwesto. Putang ina talagang. Doble yung sweldo. Kala mo kanina yung pera eh. Doble yung sweldo ng mga polis. Putang ina. May premyo kayo kada mapapatay nyo puta na. Friend yun ulit to. Maalala ko, Manong Roque. Di ba mayroong pinatampon si Duterte noon na parang nagbanta sa kanya? Sana ganoon din ang gawin ni BBM. Sabi naman kasi nga parang paggalang. Inang yun. Papatay na yung Pangulo sa First Lady. Ginagalang pa rin ito mga utang. Ewan ko sino. Sana ganoon ang gawin ni PBBM. Damputin na agad yung nagbabanta na buhay niya. Yun lang. Hindi kasi pwedeng kasuhan ang mga baliw. Sabi nga, insanity can be the best defense. Pero friend, kita man sa vlog ko, inamin niya na hindi raw siya baliw at maski patignan daw siya, hindi raw siya baliw. O, diba? Normal siya no sinabi niya. Kaya talagang dapat siyang kasuhan.
Friend yun ulit, oh. Hindi halata sa itsura ni PBBM na may dugong matapang. Meron siyang dugong Marcos at Ortega. Wala siyang dugong Waray. Jeff Ramos na shout out, ha. Diced shout out. Kung presidente nga binantaan, lalo na siguro ang pinagbabantaan niya ang chief of staff niya. Sige, umamin ka. Nasa akin ang pamilya mo. Yun, pwede yun, ha, di ba? Kalat ni ulit, oh. Maniwala ako dyan. Puro lang daldal yan si paring Blenglong. Tayo dito. Wala namang mangyayari dyan. Puro lang etos yan. Takot yan sa mga Duterte. Pero pagdating sa TikTok, concept, lakwatsa at forma, ay mabilis pa yan sa alas 4. Patay tayo dyan. To see is to believe. Ganon lang, kasimple yan. Nabi mo pa. Session na ko kayo, talagang hirap po talaga maniwala itong tao na. Anyway, ako niniwaniwalaan na lang din ako. Shout out, binibining Grace Piatos. Ay, kalat ni ka. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good day po tayo at sa mga warriors. Salamat sa Diyos at kumilos na ang pamahalaan. This time, pumanig na sila sa kapakanan ng buong sambayanan. God bless us po tayo sa mga warriors. God bless, Marilo Castro. 3JCO po. Shout out, ha. Sir Rox, ang tapang-tapang ni Pusit nung sinumpong siya at nagrant sa hating gabi sa loob ng kamera. Kesyo may kinausap siyang titigok kay PBBM, Epelisa at Romualdez. Kapag may tumigok daw sa kanya ngayon, nagpapresko na naman ang hitad at wala naman siyang binabanggit na assassin. Diba? Ano nga alang tingin itong mga Duterte sa mga Pilipino? Napakabubobo. Assassin, maski pa wala raw siya sinabing assassin. Wala nga siya sinabing assassin. Meron siyang kinausap. Napapatay. Pag ako namatay, napatay ako, patayin mo to. Ano tawag mo doon? Hindi lulusot sa korte yan. Tungaw. Spell assassin, Sir Rox. Hay, abogado nga si Pusit. Di lulusot siya sa pautot niya sa... Ayun, di ba? Galing talaga itong 3J show nito, eh. Kung talagang palaban siya, panindigan niya ang mga sinabi niya. Hindi yung magtatago na naman siya sa wordplay. Wala, hindi siya nagtatago. Kaya kinumpara niya na si Ninoy. Hindi ka naghabiling kasi si Ninoy. Kaya hindi siya nakaganti. Siya na, tangin na niya. 3J show po nito. Kaya pala tumahimik si Digong nitong nakaraang araw. Nag-moment na naman pala siya kagabi. Ayan, he is inviting the AFP at mga PMP to withdraw support to the President. Yan, pag hindi pa rin to kinasuhan, itong bastos na walang yana to, ewan ko na rin talaga itong gobyerno nito si PBBM nito. Ito ang palagay ko dyan, Sir Rox. Yan, kailangan alisin na nila si BBM sa Malacanang at iupo si Pusit sa trono. Kasi malapit na ang eleksyon sa 2025, kailangan mga alipores nila ang manalo. Kaso mukhang itlog sila Bato at Bongo. By hook or by crook, kailangan mapatalsik na si BBM. Yun. Akala nila kasi weak president si BBM, madaling tanggalin. Kaso, sabi ko nga, Sir Rox, na-underestimate nila si BBM. Totoo yan. Hindi pa sila Duterte, BBM. Marcos na yan. Laon na laon yan, ha. 3J show pala ito. Di ba sabi ko, last time, Sir Rox, natyak na maapektuhan ang budget ni Pusit sa 2025. Do you think BBM will agree to increase her budget? Tawa-tawa, mamaya pag ginawa ni BBM yan, parang kumuha siya ng martilyo na pinukpok niya sa ulo. Sarili niyang ulo. Natural, pag dinagdagan ang budget niya, di may pera siyang pang suhol sa mga tao para buisitin at patalsikin si BBM. Totoo. Pero alam na alam ni FL Lisa, yung ganyang galawan ni Pusit. Galing New York yan at abogado rin. Expose yan si FL Lisa sa ganyang klase ng mga galawan. Papunta pa lang si Pusit, 3 beses nakabalik. Tama ka dyan. 3 beses nakabalik si Lisa. Ha?
Mission accomplished mga boss. Yung bukas po muli. Intermission muna. Kalat na eh. Ang bata mo. Ah. Oh. Sayaw-sayaw siya. Oh. Krung 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 krung. Oh, kalat ni ke. Tuwa-tuwa ka na naman, oh. Yan, tingnan yung tattoo niya, kalat niya, oh. Dami, oh, yun, oh. Oh. Krung 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 krung. Ay, Okinawa, Japan. Kalat ni ka. Hanggang bukas po muli mga boss. Oh, ginabi na naman ako. Pero bukas sana makapag-vlog ako ng maaga, no? Para makadalawa tayo. Oh. Nga eh. Daming ginagawa. Mga friend. Boy Hong Kong, Balong, shout out. Okinawa, Japan. Hindi na tayo nagkakakwentuhan. Tatawagan kita. Yun yung kanak-anak ko sa Hong Kong. Oh. Magandang gabi po mga boss. His Excellency ASAP, tapusin mo to. Oo. Tapusin mo to. Kung hindi, patay kang bata ka. Tatalupan ka ng buhay nito. Baka ha. Magandang gabi po mga boss. God bless. Munti ko nakakalimutan yung anak-anak ko. Shout out Ryan Yumura, anak. Si Ant. Di ka naman kasi pag may time, usap tayo. Anak Aboy, shout out. Pitch Rumingan.